Gabi ng Misteryo. Kaibigan, sa larangan din po ng spirituality, of course, astrology, ano ba ang maaring tips sa atin ng isang astrologer, na isang young astrologist, sa pamamagitan ni Brother Nico Chua, to help us overcome ang mga dapat nating kakaharapin ng mga pagsubok tuwing sumasapit ng Ghost Month, especially about sa August, itong August ito hanggang sa September. Yan ating pakinggan ngayon si Brother Nico Chua, ang ating young astrologist, tungkol sa kanyang maaaring ma-share sa atin tungkol nga po dito sa Ghost Month. Go ahead, Brother Nico. Gabi ng Misteryo. Hello, Brother Ray. And ako nga pala ulit, si Nico Chua, ang inyong young astrologist. And isi-share ko kung anong ginawa kong preparation sa upcoming Ghost Month. Actually, natapos na. And trivia lang na ang Ghost Month is magsisimula siya ng August 13, 2026. So, time check muna tayo. Today is August 18 ngayon. Currently recording August 18 ngayon ng 1:04 a.m. Ayan. So, kakatapos ko lang din sa work. So, ano ba ang pin-repair ko this coming Ghost Month? Well, usually kasi when we say Ghost Month, syempre magro-root yan sa Chinese folk traditions. And when it says Chinese folk traditions, yun yung mga tradisyon ng mga Inchik, mga sa Buddhism and Taoism, na ang Ghost Month is preferably hindi naman talaga siya tumutukoy sa mga multo. Actually, tumutukoy siya sa mga ancestors na namatay to give honor to them, at saka sa mga ibang spirits pa na ancestry na nauna pa sa tao. Okay? So, ako kasi personally as an astrologist, hindi lang ako nag-prepare sa Ghost Month. So, noong before August 13, na I think mga August 12 ata yun, or August 10, nag-alay ako ng white candle with water and sugar sa isang maliit na tasa. Yun yung offer ko sa mga naninirahan sa spirits dito sa aming bahay, which is medyo matagal na rin kasi akong hindi umuwi dito sa bahay namin, dito sa mansion. So medyo malaki yung bahay namin actually. So yan, it's siya, family house namin siya. And medyo matagal din akong nawala dito kasi nga kami yung nangalaga ng bahay dito, and kami yung master of the house dito. And syempre, dahil astrologist ako, hindi lang naman Ghost Month ang pin-repair ko, pati din yung August 8, 2026, kasi masyadong powerful yung time na yon ng August 8, 2026. And yun yung month na sobrang powerful kasi associated din kasi siya sa tinatawag na Lionsgate portal. So medyo malapit siya, Lionsgate portal, malapit siya sa Ghost Month. Imagine magkakaroon mo ng Lionsgate portal bago Ghost Month. So ito yung ginawa ko before the Ghost Month. Syempre nag-prepare din ako, hindi lang sa Ghost Month, pati din Lionsgate portal. So eto, I'm not sure kung makikita ninyo. Ayan siya, or maybe wait lang, buksan natin yung ilaw para makita nyo guys. So ayan guys, ito siya. Ito yung ginawa ko, pin-repair ko before the Ghost Month, which is nagkaroon tayo ng Saturnian ritual kasi sobrang lakas and powerful nung ritual na yun before the Ghost Month, which is yung Lionsgate portal. Ang minanifest ko is the Saturnian Pentacles. The Saturnian Pentacles with this circle of alchemy, astrological alchemy. Okay?
So, eto Brother Ray, ang ginawa ko before the ghost month, which is August or August, ganyan. Pero actually, ang ghost month mag-i-start siya ng August 13 and then matapos siya ng September. So, bago ghost month, nagkaroon ako ng preparation kasi yung iba, tinuturing nila yung ghost month as malas month, which is actually preparation siya to honor the dead and the ancestors, as I said nga. Pero bakit August 8 ako nag-prepare? Kasi ito yung reason. August 8, 2026 is Saturday. And Saturday is Saturn Day. Ano ba yung qualities ni Saturn in astrological aspect about siya sa limitation, protection, structure, and karmic reward? So, ang August 8, 2026, paano siya naging powerful? Kasi 8-8-2026 by numerology, that is 8-8, then 2 plus 0 plus 2 plus 6, so magiging siyang 10, cancel 0, and then 8 plus 8 plus 1, so ang 8 plus 8, 16, and then draw down yung 1, and then 16 plus 1, 17 na makukuha natin. Ngayon, ang 1 plus 7, 8 pa din. Madaming tao nagsasabi ang number 7 ay swerte daw, pero hindi. Ako personally, and as a spiritual practitioner, I do believe that 7 is not the God number, but 7 is the number of completion and death. Kasi palakol yan, karit ni kamatayan yan. And sa lahat ng mga casino, pati rin mga other gambling websites or what, wala ka naman makikita or kung meron man, madalang ka lang makita ng 888. Ang madalas makita mo sa mga casino is 777 as lucky, pero hindi. It is 8. Kasi ang 8 is infinity. Yun yung totoong number ng Diyos personally. And spiritually, I do believe that 8 is the true number of God, hindi 7. Kasi, why hindi 7? Kasi on the 7th day, God rested. Nagpahinga ang Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos sa ika-8 day? Hindi ba doon na nag-start yung nagwa-watch over siya and nag-guide siya? So, 8 talaga yung totoong 8 talaga yung totoong number ng Diyos kasi infinity hindi 7. Before month ng ghost month, which is August 13 magi-start, nagkaroon ako ng preparation astrologically actually, which is Saturday. Ang minanifest ko that day ng August 8, 2026 ng 8 p.m. Well, exactly 13 p.m. ba yun? 8:13 p.m. ata. Kasi yun yung time na Saturn hour naman, which is gusto ko ipakita sa inyo ang ibig sabihin ng Saturn hour. So ganito yung Saturn hour. So ayan, check natin ang Philippines. Itong Pilipinas. Chart for now. Click natin ang date. And then August 8. Ng 8 p.m. Okay. Then dito natin makita yung planetary hour. Ayan siya. So Saturn ng 8:15 p.m. Ayun. So 8:15 p.m. ako nag-start ng Saturn hour, which is August 8, 2026. At kailan yan? That was Saturday, which is Saturn hour. So, ayan guys. Yan ang pin-repair ko. So, HT numerology. So, karma and karmic reward and true luck. True number of luck and prosperity talaga. It's number 8. So, yun yung minanifest ko. Pero, syempre, si kay Saturn, which is limitation, protection, structure, and karmic reward. So, ang minanifest ko is perpetual, perpetual protection na sa mga nagpalit sa akin last time.
which is I cannot guarantee kung ilang years ulit ang bibilangin bago dumating ulit yung araw na magkakaroon ng August 8. Syempre hindi na 2026 yan, na dapat mag-sum up yan into numerology 8, kasi si Saturn is the god of time. Si Saturn kasi is siya yung god of time, god of time, which is in Greek, I'm not sure if Greek or Roman, pero correct me if I'm wrong, siya ay si Kronos. Siya ay si Kronos. Kaya before August 13, yan yung pinrepare ko. Hindi lang sa nag-alay ako ng candles, tsaka sugar and water sa mga ancestors na nauna dito sa bahay namin. Pati, at tsaka ano din, yun din yung ginawa ko is yung perpetual manifestation protection din. Siyempre, naka-purple din tayo. So, yung Saturn ritual natin, successful siya dahil yung pinakahuling candle is nasa sign ng Capricorn. So, ayan guys, alam nyo na kung ano yung pinrepare ko before August 13 or the ghost month, before the start of the ghost month. So it's a preparation, and pwede rin siyang maging offering or ritual sa mga taong namayapa na, sa mga ancestors or sa mga ibang multo na pag-alagala na gusto magkaroon ng katarungan. You can simply say hi, ganyan, pero huwag kayong matatakot guys, kasi tandaan nyo, sila dapat ang matakot sa inyo kasi sila, patay na sila, and ikaw, buhay ka pa. So, mas matakot ka sa sarili mo dahil nagkakasakit ka, nafe-feel mo yung pain. And also, the same time, ikaw kasi buhay ka. So, kaya mong kitilin din sarili yung buhay mo or pahabain pa yung buhay mo, depende sa lifestyle ng tao. Ghost month is only a month of not only preparation, but also it is a month for us to honor sa mga spirits na nauna sa atin dito sa lupa, mga elements, ganyan. Bukas na bukas yung portal pag ghost month actually, pero that means it's a reminder na we're not only living in this physical realm, we're also coexisting, living with other spirits, mga spiritual guides nyo, ganyan. I-honor nyo this ghost month, yes na yes. I-recommend ko yun, i-honor nyo yung spirit guide niyo, makipag-usap kayo, mag-fasting kayo, mag-meditate kayo, ganyan. Yun lang naman yung mga iba din na ginagawa ko habang ghost month, which is, eto, pag after ng work ko, hindi muna ako natutulog. I prefer to listening to them muna before ako matulog. Ganon. Bukod sa decompressing myself from work, yun din yung ginagawa ko, which is bago matulog, manakipag-usap muna ako sa mga spiritual guides ko, kay Seruya, ni Kenitaya, tsaka sa mga ibang angels din, at tsaka din sa mga iba na mga spirits din dito sa bahay namin, dito sa mansion ng parents ko. Huwag kayong matatakot guys kapag ghost month. Nagiging malas lang naman yung ghost month kung iisipin yung malas nga talaga siya, pero hindi. Ang totoong malas is pagiging pessimistic, pagiging negative thinker, and ang totoong malas is kapag hindi mo tinik or ginrab yung opportunity na alam mong para sa'yo talaga pero nagdalawang isip ka. Yun yung malas talaga. Okay? Masasabi ko din na ang malas is nasa mindset siya. Pero kung strictly nasusundin nyo yung Chinese folk culture regarding sa ghost month, para hindi kayo malasin, pag may nakatirik na kandila sa labas ng bahay, huwag niyong gagalawin. Respeto, okay? Ang respect yung number one na kailangan niyong gawin when it comes sa ghost month. Hindi lang respect sa tao, also respect din sa mga spirito. Sa mga spiritong patay na hinihintay na lang yung paghuhukom nila. Okay? Pati rin respeto and honoring the dead and your spiritual guides as well. Since bukas yung portal, it's much better na reconnect
reconnect with your spirit and with the spirit guides din. Kasi sobrang powerful din ng ghost month na hindi nyo rin alam actually. Kaya may tendency yung iba, mafe-feel nila, nakakapanaginip sila. Yung iba, nagiging heightened yung emotions nila, which is hindi nila alam yung trigger na yun pala yung spiritual battle na kailangan mong i-face, kumbaga. And also at the same time, habang ghost month din, huwag kayo masyadong matakot nga, as I said. Huwag kayo masyadong matakot, and i-honor ninyo yung mga spirit guides ninyo. And syempre, huwag nyo rin kakalimutan si God. Si God, the highest source of all living things and dead. God the highest, God, Yahusha, Yahuwah, Jesus Christ, Elohim, Yeshua, o kung ano pa man ang name niya, as long as alam ni God na sa Kanya kayo nagdadasal, at wag niyo din siya kakalimutan na i-honor this ghost month din, ganyan. Kasi as I said, malakas nga yung portal ngayon, sobrang open siya, sobrang bukas siya. It's like a coincidence nga na nagbukas yung Lions Gate portal tapos maggo-ghost month, di ba? So it's parang interconnected with the two din, yung astrology and din sa sa Chinese belief din na ghost month din. Yun, as an astrologist and an angelology, so yun ang naging preparation ko this ghost month. And if medyo strict kayo sa Chinese culture na susundin niyo yung ghost month as in a Chinese culture way, wag nyong i-disrespect yung mga nag-aalay ng kandila sa labas ng bahay nila. Hayaan nyo lang doon. Tsaka may sinasabi din na during ghost month, wag din daw magpupulot ng pera sa daan, or pag yung pera nahulog ganyan na barya, or basta pera sa daan na hindi galing sa inyo, wag nyo pupulutin. Yun yung isa sa mga nabasa ko na bawal daw gawin kapag ghost month. So ayun guys, thank you so much Brother Ray sa pag-invite ulit sa Gabi ng Misteryo para makapag-share din ako kung ano yung naging preparation ko to before magkaroon ng ghost month. Thank you so much everyone, lalo na sa iyo Brother Ray. Thank you so much for inviting me again, and God bless you all everyone, and have a safe ghost month guys. Okay, maraming salamat Brother Nico Chua, and I think sa mga ibinigay mong mga tip ay malaking tulong ito para sa ating mga babayan na ano nga ba dapat na nilang gawin tuwing ghost month. Ngayon naman, let's welcome, pakinggan din natin ang may share sa ating mga tip. Ano nga bang pinapractice niya tuwing sumasapit ang ghost month? Si Miss Gina ng Mystic Way. Ma'am Gina, take it away. Gabi ng Misteryo. Ghost month na naman po, at kailangan po natin alalahanin na madaming pwedeng mangyari or good things and bad things na mangyayari pagdating ng mga ganitong panahon. Bago po ang lahat, ako pala si Gina Syke ng Mystic Way, at ako po ay magbibigay sa inyo ng maaari nating gawin tuwing ghost month. And since nga po na ang ghost month ay bukas ang mga portal sa spiritual world natin, or open tayo sa mga spirits na naglalabasan sa kung ano-anong dimension na yan, or masyado silang malakas ngayong ghost month, di ba? So kailangan po natin, number 1, ng ritual for shielding or to protect ourselves sa mga spiritual attack. Napakasimple na naman po na protektahan natin sarili natin through meditation, at yung focus natin ay to protect. So, kailangan talaga po every meditation, nandun yung intention natin, hindi basta meditation lang na wala po tayong direction. So, ang purpose ng gagawin nating meditation is to protect po yung sarili natin sa mga spiritual attacks na yan, or sa mga possible na pwedeng maging bad luck na darating sa atin kung meron man. Napakasimple na lang po ng meditation na may shielding. So mag-visualize lang po tayo ng white light, at nananatili yung intention natin na protektahan tayo sa mga spiritual attack or maging safe tayo sa panahon ng ghost month.
Wag na wag din pong kakalimutan na ang laki ng tulong ng grounding. So, lagi tayong mag-grounding. Madaming klase ng paraan ng pag-grounding. Yung kailangan nyo maglakad barefoot sa ground. Pwede kang mag-hug ng tree, mag-alaga ng crystals, magkinig sa music, and anything na makakapag-relax ng mind at makakapag-release ng negativity is grounding siya. Also, sa mga panahon na to, kailangan din nating iwasan na mag-travel or kung saan magpunta hanggat maaari. Huwag muna magplano na malayo ang travel para maging safe tayo. Also, kahit naman sabihin natin na ghost month ngayon, hindi naman din puro negative yung binibigay ng ghost month. So, yun yung sa misconception ng iba. Ito rin kasi po yung panahon na kailangan natin magnilay-nilay para sa mga namatay nating kamag-anak, yung mga ancestors natin sa blessings na binibigay nila, on guides na binibigay nila sa atin. Kaya tayo nagpapatuloy ng maganda yung mga plano natin. Sometimes hindi tayo aware pero sila mismo yung nagbibigay sa atin ng guide para maging tama yung desisyon natin sa buhay. So ito yung isa sa kailangan nating matutunan na makinig tayo sa mga guides natin para hindi tayo magkaroon ng madaming mistakes sa life. And ayun nga, ito na nga yung sinasabi ko na kailangan din natin nilang bigyan ng honor at pasalamatan natin yung mga ancestors natin at ang bibigay ng guide sa atin para tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Hindi ko rin po i-advise sa inyo na matulog kayo ng nakatihaya. Kahit hindi naman po ghost month, is hindi naman po maganda rin yun, lalo kung nakatapat po kayo sa pintuan, salamin, or hagdanan. Ang point ko po dito is para maiwasan po ang sleep paralysis or ang pag-astral natin ng kusa na hindi natin namamalayan. Delikado po kasi yun, so madami tayong pwedeng mangyari. Kaya po sa ghost month na to, is advice ko lang is mag-iingat tayo sa pagtulog natin or maglagay tayo ng asin sa palibot ng kama natin para safe tayo sa pagtulog natin. Maging sensitive po tayo sa mga sign na binibigay ng mga spirits, kung meron bang mapapahamak or feeling nyo parang hindi kayo dapat umalis ngayong araw na to, kailangan nyo pong maging conscious po sa paligid natin kasi nga po is madaming mga sign na binibigay na pwedeng ikabuti at ikapahamak natin. So yun lang naman po yung mga pwede kong maibigay for this ghost month. And sana po ay mayroon kayong natutunan kahit paano po sa nasabi ko. At maraming salamat po ulit. At lagi po kayong manood na programa po ni Sir Ray Sibayan. Maraming salamat po. Gabi ng Misteryo. Salamat po sa binigay mo sa atin ng mga tip, Miss Gina. And of course, sa lahat ng mga tumutok sa ating mga pagtalakay ngayong gabing ito tungkol sa Ghost Month. If you ask me about Ghost Month, ako, I have personal experiences kasi tuwing Ghost Month talagang iba-iba, mayroong tayong na-attract ng mga ghost, mga multo. Kasi sila, nakikita nila sa atin ng ating light. So, kapag mayroon tayong na-attract, mayroon tayong feeling na very tawag dito strange feeling I think meron kang kasama. Well, it's all up to you how to deal with them, but primarily I would suggest personally from my end na we can offer prayers for them. We can invoke divine beings like Saint Michael the Archangel, si Jesus Christ, si Boss, JC, malaking tulong po yan. And of course, we can pray directly to God, to the Supreme Being, to send us or to open the gates of heaven for this roaming around ng mga ghosts na talagang hindi pa rin matahimik dito. Ngayon, kung kayo naman ay clairvoyant and you can see ghosts in front of you, and I think it's about them that you have to communicate to deal with them, you can talk to them parang parang tao. You have to tell them that they are already on the other side. So now you can invoke the presence of angelic beings na tutulong sa kanila to ascend. Ayan, malaking bagay po yun. Huwag po natin silang katakutan. Dapat lang tayong sumunod sa protocol na huwag natin silang istorbohin. Huwag tayong mag-i-invoke na kasi iba sinasadya pa nila pero may mga hungry ghosts kasi na talagang nasa very negative pa sila na nagbibigay ng malas. So I think yung mga tip na may binigay sa atin ni Master Hans
Bagay din po yun para maiwasan natin na tayo mamalasin. Of course, during Ghost Month, huwag kayong papasok sa mga malalaking huwag kayong papasok sa malalaking mga investment, ano ha? Yan, ha? So yan ho, mga kababayan, sa ating Gabi ng Misteryo, maraming salamat po sa inyo. Inyong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibay. Kaya walang absent tuwing Sabado, alas 10 ng gabi. Gabi ng Misteryo. See you! Gabi ng Misteryo.